Kung big bike style lang ang pag-uusapan at importante sa iyo ang dating ng motor at kapugian, ang classic touring bike na ito ay siguradong iyong magugustuhan. Ito po ay ang Benda Napoleon Bob 250. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang pogi po pala talaga ng dating nito pong Benda Napoleon Bob 250, grabe. Tignan nyo po ito pong kanyang side profile, napaka-macho at napaka-brusko ng kanyang dating. Ito pong kanyang main headlight ay rounded shape po ito at nagkaroon po siya rito ng V-shape design na daytime running light at mayroon po siya rito sa bandang gitna na Benda logo. At nahahati po sa apat ito pong kanyang lights at naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Meron naman po siyang chrome color na top cover dito sa kanyang headlight at meron po siyang decal rito na gold color. At agaw pansin po ang dating nito pong kanyang diecast na front suspension extension or di kaya ito po yung kanyang support, no? Tignan nyo, para pong halimaw yung kanyang dating, no? Napaka-macho talaga. Diecast po yan, tas nag-continuous po siya hanggang rito sa kanyang front suspension. Naka-diecast din po pala itong kanyang cover. At nagkaroon po siya ng additional rito na suspension. Mayroon din po itong rubber protector. At ang kagandahan niyan ay na-adjust po yung kanyang rebound. Ayan, may nakalagay po rito na rebound. So, kabilaan po yan para po ma-adjust natin kung gusto nyo po ng mas malambot na bouncing performance. Grabe, astig po nito pong Benda Napoleon Bob 250. At ito pong kanyang front fender ay glossy black po ito. At ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. May nakalagay naman po rito na Benda brand. Mayroon din po siya ritong light reflector na bilog para more visible pagdating po ng gabi. At ito pong kanyang diecast na cast wheel ay glossy black color po ito at kalesa type po yung kanyang dating. Tignan natin yung kanyang pagkakayari. Ayan, napakaganda nito pong kanyang cast wheel dahil nga po kalesa type po siya. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 130 by 80-18 at ito po ay naka-tubeless na. At pagdating po sa kanyang ignition, gumagamit po ito ng mechanical key at nandirito po siya located sa baba ng kanyang tangke. Switch po natin ito pong motor para makita po natin yung kanyang meter panel display. Rounded shape po ito pong kanyang meter panel display. Of course kasi classic type po ito. Makikita po natin dito yung kanyang speedometer. Nandirito naman po yung kanyang trip meter at saka yung kanyang odometer. Ayan. At meron po siyang gear indicator, fuel gauge. Meron din po siyang TCS at ABS indicator. So, nata-turn off po yan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. At meron din po yung RPM. Ito pong itim na pabilog dito po sa bandang gitna. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light. Ayan, check natin. Nagpa-passing. Yun, At mayroon din po itong set at mode button. Meron po siyang ABS at TCS button, which is ito po yung sinasabi ko sa inyo na nata-turn on and off. Ito pong kanyang ABS at traction control. Nandito po yung kanyang high beam and low beam button at yung kanyang turn signals button. Ayan. So, check natin yung kanyang turn signals. Ayun, napakaliwanag. Although maliit lang yung kanyang design, bagay na bagay sa kanyang pagkabrusko, pero more visible po yan pagdating sa gitna ng daan. Mayroon din po yung indicator. Check natin yung kabila. Ayan. So makikita po natin yung kanyang turn signals indicator dito po sa kanyang meter panel display. At nandito po yung kanyang horn. Pakinggan natin itong kanyang horn. Yan. Malakas na rin po yung kanyang stock horn. At dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch. Mayroon po siyang hazard button. Check natin yung kanyang hazard button. Sabay po yung kanyang turn signals. Ayan, 'Di ba? Napaka-visible nito pong kanyang LED na turn signals dahil nga very bright, Kitang-kita natin day or night time. At nandito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang handle grip. At black color din po pala. Ito pong diecast na brace nito pong kanyang side mirror. Ayan, Naka-end bar na po yan at bilog din po yung shape niyan. Dahil nga po yung shape ng kanyang meter panel display bilog, ganun din po. Ito pong kanyang
headlight design. At ganun din po ito pong kanyang side mirror. Kasi nga, classic type po yung kanyang dating. At ito naman pong kanyang naked handlebar na diecast, black color po yan. At nagkaroon po siya ng gray color dito po sa middle. At ito pong kanyang fuel tank, ayan, no? Napakahaba po niya. Tapos gray color po. Ito pong model na ito. Gray din po ito pong kanyang fuel tip. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay po rito na Benda, which is nagkaroon po siya ng badge. At meron naman po siyang decal rito na Napoleon Bob. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 9.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 32 kilometer per liter. Ito pong kanyang upuan, para po siyang upuan ng mountain bike, no? Pero sobrang laki. XL yung kanyang size. At brown color naman po ito pong kanyang seat cover. At malambot po ito pong kanyang upuan. Kung inyo pong napapansin, no, nakadesign lang po siya pang isahan. So, nakadesign lang po itong motor na ito pang solo rider. Kaya kung single kayo, bagay na bagay sa inyo. Ito pong motorcycle na ito, 'di ba? Napaka-forma talaga ng kanyang dating, grabe. Ang astig, no? Dito po sa kanyang side profile, kitang-kita mo yung kanyang pagka-brusko. At ngayon naman po ay susubukan po nating sakyan ito pong Benda Napoleon Bob 250 para may pakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya more comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya po itong maabot ng mga 5 flat in above. Kaya wag kayong mag-worry, no? Dahil pasok na pasok po ito para po sa mga kababayan nating mga Pilipino, no? Asian height yung kanyang design. Kaya kahit na maski 5 flat ka lang, ay kayang-kaya mong i-manage ito pong napakapurmang motorsiklo na ito. At ito pong kanyang taillight ay nandirito po sa bandang ibaba nito pong kanyang upuan. Turn off po muna natin. Ito pong Benda Napoleon Bob 250. So nandirito po sa bandang ibaba, ito pong kanyang ignition. Kitang-kita naman po natin ito pong kanyang body frame. Ayan, oh, napakakapal na metal, which is powder coated po yan, kaya hindi po yan basta-basta kinakalawang. At ito pong kanyang engine, ayan, oh, nakakabighaning tignan, no? Naka B-twin engine po ito. At ito pong kanyang cylinder block ay black color po siya, tapos nagkaroon po siya ng silver color dito po sa gitna. Ayan, oh. Tapos may nakalagay na Benda. At ito pong kanyang cylinder top cover ay matte brown color. Tapos nagkaroon po siya ng malaking bilog rito, oh. Tapos mayroon po siyang logo ng Benda in chrome color. Ayan, oh. Grabe, ang pogi ng kanyang engine design, no? Naka B-twin. At ito pong kanyang engine cover ay may malaking bilog rito po sa gitna. At may naka-emboss naman po rito na Benda. At may additional pa po rito na cover at may nakalagay naman po rito na model name. At ito pong kanyang exhaust, ayan, o, yun yung makikita, black color po siya. Tapos dalawa po yan, isa po rito sa kabila, isa rin po rito sa kabila. Ayan, o. Tapos meron po itong single exhaust. May nakatatak din po dyan na Benda, no? Napakasimple nito pong kanyang exhaust pero malupit po yung kanyang dating. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Ito pong kanyang pot pegs ay diecast po ito. Tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top. Wala po itong center stand dahil mabigat na po ito pong motorsiklo na ito. Kaya mayroon po siyang side stand. At ito pong kanyang rear suspension, ayan, oh, ang pogi rin ng pagkakadesign, no? Very unique. Naka dual shock absorber po ito. Ayan, oh, gray color po. Ito pong kanyang rear suspension. At ito po ay adjustable. At ang kakaiba rito, gaya ng sinasabi ko sa inyo, nagkaroon po siya rito ng zigzag na parang brace, no? Diecast din po yan. And then ito pong kanyang swing arm is metal po ito. Ayan, oh. Nag-continuous yan hanggang rito sa itaas. U-shape po siya na kung saan ay dito po nakakabit ito pong kanyang rear fender na glossy black. Dumako tayo rito sa kabila. Mayroon din po itong chain protector na black color. At yun pong kanyang rear fender ay nag-extension po siya hanggang rito sa dulo. Ito po yung kanyang tire hugger. Gumamit po sila rito ng metal na extension. Ayun, napakakapal. Solid yung pagkakabuild nito pong motorcycle na to. At nandirito naman po yung kanyang plate holder. Meron po siyang added light reflector dito. At nandirito naman po yung kanyang plate light. At naka full LED na po. Ito pong kanyang
turn signals. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, naka-single rotor disc brake po ito with single pot caliper. With ABS na po ito ha. Naka-dual channel ABS po yan dito po sa likod hanggang dun sa harapan. At equipped na po ito ng traction control system. Kalesa type po na black color, ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong dito po sa likuran ay mayroong sukat na 160 by 70-18. Naka-tubeless na po yan. At CST naman po yung brand name nito pong kanyang stock tires. Dito po pala sa kabila, no? Kung dun sa kabila, dito po sa kabila is all black po siya, no? Dito naman po sa kabila, combination po pala ito ng glossy black at saka silver color. At may nakalagay naman po rito na Napoleon Bob. At metal naman po na black color, ito pong kanyang foot brake. Pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 250 cubic centimeter engine displacement, naka B-twin engine. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 25.4 HP at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 25 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng Benda Napoleon Bob 250 ay nagkakahalaga po ito ng 239,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 50,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 12,195 pesos sa loob ng 2 taon.